Pinatitiyak ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na dapat ay managot at may makulong dahil sa nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro. Itinutulak na rin ng mga kongresista na imbestigahan ang insidente sa Kamara. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Pinaiimbestigahan na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Kamara ang nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro kamakailan kung saan hindi bababa sa 50 ang nasawi. Ito ay sa bisa ng House Resolution No. 1586 na inihain ni Tulfo katuwang sina Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga at 4 na iba pang mambabatas. Ayon kay Tulfo, dapat matukoy kung bakit may mga nakatira sa lugar na pinangyarihan ng insidente kahit nadeklara na ito noon bilang no-build zone. Kailangan ay mabusisi rin anya kung sino-sino ang nagkaroon ng pagkukulang at paglabag sa batas. Kailangan may managot at kailangan may makulong. Kasi hindi titigil ito eh. I will probably go talk to the Speaker of the House or kay Majority Floor Leader regarding this matter para maisalang kaagad para maimbestigahan ito. Ang Makabayan Block naman, naghain na rin ng hiwalay na resolusyon ukol dito. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig ng ilang komite sa Kamara ukol sa iba pang usapin. Tulad ng House Committee on Public Order and Safety kung saan binigyan na ng 5-day furlough o pansamantalang pinalaya ng komite ang mga PNP personnel na na-detain sa batasang pambansa matapos ma-cite in contempt ukol sa issue ng umano'y unlawful arrest at robbery sa 4 na Chinese nationals sa Parañaque noong nakaraang taon. I would like to apologize to our honorable members of this committee. Wala po akong intensyon na i-disobey po ang this committee. Ang hiling ko lang po sana, Mr. Chair, yung na hindi po naisama po doon ng aking lawyer dahil nga po hindi na, siya na po ang gumawa po kasi ng Mr. Chair na para lang po sa aking pamilya na sadya pong nahihirapan sa sitwasyon. Hindi ho matitigas ang puso namin dito. We can understand. Pinag-uusapan ho na kung pwede i-release kayo, but what you did right now, this changes the whole perspective for all of you. Kaya nga ho, sinasabi natin this hearing, hindi ho ito kwento-kwentuhan lang dito. Ang House Ways and Means Committee naman, katuwang ang Committees on Senior Citizens and Persons with Disabilities sa hiwalay nilang pagdinig. Isinulong na ang pagpapataw ng dagdag discount sa basic goods para sa seniors mula sa kasalukuyang 65 pesos kada linggo at gawin ng 125 pesos o 500 pesos kada buwan. There is a direct instruction from the Speaker to really adjust already the weekly or the monthly booklet, with or without booklet. Therefore, as the chair of the Committee on Ways and Means, I suggest 125 per week. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.